Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan, bilanggo tayo ng ating mga sarili. Hindi man tayo nakagapos at wala rin tayo sa loob ng rehas, ngunit hindi pa rin natin magawang makalaya. May mga takot tayo at karanasan na nagsisilbing tanikala kaya hindi tayo makawala. Paano kung dumating ang pagkakataong subukan mo ring alisin ang sarili mo sa ganong sitwasyon? Dear Papa Dudut, ako po si Alice, 28 taong gulang at tubong Cavite. 3 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Hanggang ngayon ay wala pa rin po akong asawa dahil natatakot akong buksan ang puso ko para sa mga lalaki. Hindi kasi mabura sa akin ang takot. Takot na baka matulad ako sa naging kapalaran ni Mama. At matulad din sa naging kapalaran ko ang magiging mga anak ko. Ayaw ko nang maulit pa ang mapait na nakaraan na yon na ipinaranas na sa amin ng ama namin noon habang lumalaki ako. Si Papa at ang pagtrato niya sa amin ang dahilan kaya nabago ang pananaw ko pagdating sa pag-ibig at pakikipagrelasyon. Papa Dudut, saksi ako sa mga 2 ko pang kapatid sa paghihirap ni Mama sa piling ni Papa. Na walang ibang ginawa kundi ang maglasing, mambabae at manakit. Madalas niyang bugbugin si Mama at sabihan ng mga masasakit na salita. Awangwa ako sa bawat pag-iyak ni Mama tuwing gabing naalimpungatan ako. Doon ko napagtantong ipinagkakataon niyang tulog na kami sa tuwing gagawin yon. Siguro'y ayaw niyang ipakita sa aming nahihirapan siya. Naintindihan ko naman kung bakit niya nililihim sa amin. Alam kong katulad lang din siya ng ibang mga ina na ang tanging kagustuhan lang ay mabigyan ng kumpletong pamilya ang mga anak nila. Kahit na kapalit noon ang pagtitiis sa hindi maayos na asawa. Kung tutuusin ay may pagkakataon siyang umalis sa bahay noon at hiwalayan si Papa pero dahil madalas kaming magkakapatid ang unang iniisip niya kaya hindi niya yon ginawa. Alam kasi niyang wala rin siyang kakayahang buhayin kaming 3 kung isasama man niya kami sa pag-alis niya. Isang may bahay lang kasi siya noon. At kahit kailan ay hindi siya hinahayaan ni Papa na kumita ng sarili niyang pera. Kaya umaasa lamang kaming lahat sa ibinibigay ni Papa noon. Papa Dudut, isa siguro sa dahilan ng trauma na dala-dala ko magpahanggang sa ngayon ay ang boses ni Papa. Sa bawat pagtaas ng boses ni Papa noon ay halos magsiksikan kaming magkakapatid sa sulok ng maliit naming kwarto sa sobrang takot sa kanya. Alam na kasi namin ang susunod na mangyayari sa tuwing ganon siya. Mananakit na naman siya, Papa Dudut. Wala rin kaming magawa kundi ang umiyak na lamang sa awa para sa mama namin tuwing sinasaktan niya sa loob ng kwarto nila. Kahit gustuhin ko mang ipagtanggol pero wala akong sapat na lakas para gawin yon, lalo na't bata pa ako noon. Nasa 11 years old pa lamang ako dahil noong minsang iniharang ko ang katawan ko para pigilan siya sa ginagawa niyang pananakit kay Mama.
Sinampal niya ako at itinulak na ikinasubsob ko sa sahig. Pumutok pa nga ang labi ko sa lakas ng pagkakasampal niya. Napapatanong na nga lang ako noon sa Panginoon kung bakit nagkaroon kami ng ganong ama. Sa tuwing nalalasing kasi siya ay para siyang sinasaniba ng demonyo at parang hindi na kami kilala, Papa Dudut. At kapag wala na ang espiritu ng alak sa katawan niya, doon lang siya medyo matinong kausap. Simula nang magkaisip ako, Papa Dudut, ay madalas ko na siyang nakikitang umuuwing pasuray-suray at namumula ang mukha. Yung mga mata niya na dati nang malabo dahil sa alak ay madalas na nanlilisik sa galit. Madalas din na sa tuwing uuwi siya, una niyang hinahanap si Mama. Kapag hindi niya ito makita o hindi agad nakakalapit sa kanya, yun na ang nagiging dahilan ng pagsigaw, pag-iiskandalo at pagmumura niya. Palagi rin niyang pinaparatangan si Mama na may kalaguyo kahit na ang totoo ay siya naman talaga ang gumagawa noon. Papa Dudut, tandang-tanda ko pa ang araw na dumating na naman siyang lasing. Kahit na hindi na bago ang ganitong itsura niya. Tumatak naman sa alaala naming magkakapatid ang araw na yon. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nasaksihan namin mismo ang pananakit niya kay Mama. Kasalukuyang naghahain na noon ng pagkain si Mama nang maamoy namin ang mabigat na amoy ng alak sa buong paligid. Yun ang palatandaan namin na papasok na ng bahay si Papa. Naging alisto kami hanggang sa maya-maya lamang ay narinig na namin ang mabibigat niyang yapak at pagbukas ng pintuan. Wala siyang imik pero kitang-kita namin ang kakaibang tingin niya habang nakakuyom ang mga kamao. Napansin kong mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Mama nang mapatingin ako sa kanya. Mula sa pagkakangiti ay napalitan niya ng takot. Nandiyan ka na pala, Mando? Nauutal na sabi pa ni Mama. Kitang-kita ko ang panginginig ng kamay niya. Maging kami na mga kapatid ko ay nananatiling tahimik at napatayo pala sa lamesa. Walang imik pa rin si Papa na mabilis na lumapit sa amin. Bago pa man makaiwas, si Mama ay dumapo na ang malakas na sampal sa pisngi niya na ikinagulat namin at kinatakot. Napayak noon ang bunso kong kapatid na si Leia. Akmang tatakbo palapit kay Mama pero hinawakan siya ni Ate Lorraine para pigilan. Dahil pare-pareho naming alam na kaya din kaming sakta ni Papa kapag nakialam kami. At ayaw din kasi ni Mama na lumapit kami sa kanya kapag binubugbog siya ng ama namin. Umiiyak na napatingin na lamang kay Mama. Kitang-kitang nakahawak pa rin siya sa pisngi niya habang takot na takot. Ano na naman bang problema? Umiiyak niyang tanong pero hindi siya sinasagot ni Papa. Bagkos ay pahaklit na hinila niya sa braso nito at marahas na itinulak nang magpumigla siya. Malakas na tumama sa gilid ng mesang likod niya. Nagsimula kaming mag-iyakang magkakapatid habang patuloy na nagmamakaawa na tama na po, Papa. Pero sadyang manhid ito. Hindi pa ito nakontento at magkakasunod na sinampal si Mama at sinabunutan habang binubulyawan ng malandikang babae ka. Napasigaw sa sobrang sakit si Mama nang kalad ka rin siya habang mahigpit na hawak ang buhok niya. Nag-alalang napasunod kami sa kanila. Napuno ng iyakan at sigawan ang loob ng bahay namin ang panahon na yon. Tama na po. Maawa kayo kay Mama, Papa. Lakas loob na pagpipigil ni Ate Lorraine. Nagawa pa niyang hawakan ang kamay ni Papa. Pero marahas lang siyang itinulak dahilan para mapasalampak siya sa sahig. Kaya napatakbo ako palapit sa ate ko. At napasigaw naman si Mama nang makita niyang nauntog si ate sa pader. Umiiyak na nagmakaawa siya kay Papa. Na huwag daw kaming saktan, na huwag daw kaming idamay. Pero demonyo si Papa. Malakas na pinagsasampal at pinagsisipa si Mama habang pinagmumura niya kaming lahat.
pinagbantaan din kami na huwag makialam kundi malilintikan daw kaming lahat. Pagkatapos noon ay walang pangundangan na kinaladkad niya ulit si mama. Papasok sa kwarto nila. Umiyak na napatakbo naman si Leia sa nakasaradong pintuan. Patuloy niyang tinatawag si mama. Wala akong magawa noon kundi ang umiyak na lamang, Papa Dudut. Habang dinig na dinig namin ang nasasaktang sigaw at nagmamakaawang si mama noon. Tanging nagawa na lang naming tatlo nang sandaling yon ay yakapin ang isa't isa habang ipinagdarasal na sana'y matapos na ang paghihirap naming yon sa kamay ni Papa. Na sana'y may maglakas ng loob na tulungan kami. Akala ko noon, Papa Dudut, ay yun na ang una at huling sasaktan niya si mama. Dahil kung tutuusin ay wala naman talagang ginawang masama si mama para magalit siya. Lagi nga lang nasa bahay noon si mama. Minsan na nga lang siyang lumabas. Iyon ay kapag mag-iigib sa poso o may magpapalabas sa kanya. Para lang may pambili kami ng pagkain namin kapag may araw na walang ibinibigay sa kanya si Papa. Halos hindi na nga niya maayos ang sarili niya para asikasuhin lamang kami. Lalo na yung walang kwentang ama namin. Papa Dudut, akala ko lang pala ang lahat. Dahil naulit pa nang naulit ang mga pananakit ni Papa noon. Halos hindi na nga mabilang ang mga pasa at sugat sa katawan ni Mama. Dahil gabi-gabi siyang binubugbog. Awang-awa akong tinutulungan siyang lagyan ng yelo ang mga pasa niya at lagyan ng gamot ang mga sugat niya. Minsan nga ay nasabi ko na rin kay Mama na umalis na lamang kami sa bahay at lumayo na kay Papa para hindi na siya nasasaktan ng ganon. Pero sadyang matigas ang ulo ni Mama noon. Madalas niyang sabihin na hindi po pwede. Na away mag-asawa lang daw yon. Nakainom lang daw ang papa namin kaya nagagawa yon. Ewan ko ba kay Mama. Bakit gano'n na lang ang pagtitiis niya sa sitwasyong meron kami noon? Umaasa pa rin kasi siya na magbabago pa rin si Papa balang araw. Siguro ay dahil din noong panahon na yon, sa tuwing wala ng alak sa katawan si Papa. Kung umasta ito, kinabukasan ay parang walang ginawang pananakit. Madalas na lambing-lambingin ito si Mama noon. Ni hindi ko narinig na humingi ng tawad sa mga pananakit na ginawa sa amin, lalo na kay Mama. Katunayan, Papa Dudut, madalas din kausapin si Mama ng mga kamag-anak namin at sinasabi nilang hiwalayan na raw nito si Mando. At maawa naman daw sana ito sa sarili at sa aming mga anak niya. Pero ang lagi lang na sinasabi ni Mama noon ay hindi niyo ko naiintindihan dahil wala kayo sa sitwasyon ko. Dagdag pa niya na hindi raw ganon kadaling iwan si Mando dahil natatakot daw siya sa mga pwede nitong kayang gawin sa amin. Wala din daw kasi siyang alam kung saan siya pupunta at kung paano niya kami mabibigyang tatlo ng maayos na kinabukasan. Kaya hanggat kaya pa raw niya ay mas mabuti na raw na magtiis muna kesa sumugal sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Iniisip lang daw niya ang kapakanan namin at naniniwala siya na balang araw ay magbabago pa rin naman ang asawa niya. Hindi ko tuloy alam kung ano ang dapat sabihin sa ganong klase ng pag-iisip, Papa Dudut. Minsan ay gusto ko rin siyang sumbatan dahil wala siyang kakayahang lumaban. Gusto ko siyang sabihan na sa ganong sitwasyon ay hindi lang siya ang nahihirapan kundi maging kaming mga anak niya. Pero dahil wala pa ako sa tamang edad noon, ay mas nananaig pa rin ang awa ko sa kanya. Pinili ko na lang siyang intindihin pa. Natatakot din kasi ako na baka mas humantong pa sa mas masakit na pangyayari ang lahat ng pinagdadaanan namin noon. Papa Dudut, naging mabagal ang paglipas ng panahon para sa amin. Dahil habang lumalaki kaming magkakapatid, mas lalong naging mas mahirap ang sitwasyon naming lahat. Hindi na lang kasi paglalasing ang naging problema kay Papa, mas naging marahas pa siya. Kung dati minsan lang niya kaming saktan ay dumalas yon. At ang malalang nasaksihan namin na lalong dumagdag sa nararamdamang pagkamuhi namin kay Papa
ay nung nakuha na rin niyang mambabae na parang walang pakialam sa sasabihin ng mga makakakita. Naalala ko pa noon high school na kaming pareho ni Ate Lorraine. Pauwi na kami galing sa paaralan nang makasalubong namin si Papa na may kasamang babae. Nakakbay ito habang nakapulupot naman ang kamay ng babae sa bewang niya. Nang sandaling yon ay bigla kaming napatigil sa paglalakad at naramdaman ko ang mahigpit na paghawak ni ate sa kamay ko. Hindi siya umimik pero alam ko na pareho kami ng iniisip matapos kaming magkatinginan. Hindi namin kakilala yung babae pero mukhang alam nito na may pamilya na ang kasama nitong lalaki. At sigurado kaming babae ito ni Papa at pera lang ang habol nito sa kanya. Noong sandaling yon ay hindi nila kami nakita dahil abala sila sa pagkukwentuhan at pagtatawanan habang naglalakad papunta sa isang salon. Kitang-kita naming dalawa ang saya ni Papa habang binubulungan siya ng babae na humahalakhak naman ng malakas pagkatapos. Sigurado ako na hindi lasing si Papa noon, Papa Dudut, dahil ibang-iba ang itsura niya kumpara sa araw-araw naming nakikita siya. Iniisip kong hindi lamang yon ang unang pagkakataon na nagkita ang mga ito. Halatang matagal na silang nagsasama. Dinig pa nga nila sa paglalandian ng mga kabataang naglalakad sa kalsada. Kung umasta rin ay parang walang pamilyang masisira at masasaktan. Habang nakatayo kami roon ni Ate Lorraine at nakamasid lang sa kanila ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit? Lungkot? Awa para sa mama namin? Pagtataka? Pagkamuhi? Basta ang alam ko lang ay halo-halo na ang emosyon sa dibdib ko ng sandaling yon. Na parang gusto nang kumawala. Napakuyom ako ng mga kamao ko. Ang hirap tanggapin na yung dapat na tagapagtanggol naming ama ay kaya kaming saktan at pagtaksilan. Pumasok din sa isipan ko, Papa Dudut, si mama na nasa bahay lang, na walang kamalay-malay sa mga ginagawang panloloko sa kanya ni Papa. Halos isumpa ko na si Papa sa isipan ko ng oras na yon. Isipin ko pa lang na hindi man lang niya madala si mama sa salon. Pero yung babae niya may panggastos siya. Ay nakakapanggalaiti talaga. Kahit nga simpleng damit lang sana para kay mama ang ibigay niya, pero kahit na isang regalo ay wala man lang natanggap si mama mula sa kanya. Hindi ko na nga matandaan pa kung kailan ko huling nakita na nagsuot ng maayos o naglagay ng kolorete sa mukha si mama. Dahil kay Papa, halos pabayaan na ni mama ang sarili niya. At kapag naman kasi mag-aayos siya noon, madalas namang paratangan na may ibang lalaki na pinagagandahan. Pero ang totoo, ayaw niya lang na may magkagusto pa kay mama. Napakaseloso nito pero wala naman sa lugar. Hindi kayang gastusan ng sariling asawa. Pero sa kabit ay parang mayaman lang kung umasta sa paglustay ng pera. Minsan, hindi hiling ko na lang na sana ay hindi na lang siya ang naging ama namin ng mga kapatid ko. Na sana'y hindi na lang siya ang naging asawa ni mama. Nang tuluyan silang makapasok sa salon, naglakas loob kaming lumapit ni Ate Lorraine para makita kung ano ang gagawin nila doon. At sa pagkakataon na yon, namin nakita ang paghahalikan ng dalawa habang nakaupo yung babae na mukhang naghahanda na para magpaayos ng buhok. Hindi na sila nahiya, mga baboy. Dinig kong sambit ni ate na nanggagalaiting nakatingin pa rin sa dalawa. Gusto ko na noong sumugod sa loob pero napigilan ako ng ate ko sa braso. Umiiling siya at hinahawakan niya ang kamay kong kasalukuyang nakakuyom. Sabi niya huwag ko raw ituloy. Umuwi na lang raw kami para matulungan pa si mama sa bahay. Sumang-ayon na lang din ako kahit na ang sama-sama ng loob ko ng sandaling yon.
Nang muli kaming mapatingin sa loob ng salon ay hindi ko na maigalaw pa mga paa ko nang makita naming pareho na nakatingin na pala sa amin si Papa. Tumatagos ang matalim niyang tingin sa salamin ng dingding na parang nagbabanta. Dali-dali akong hinila ni ate paalis sa lugar na yon. Pagka-uwi namin ay agad naming sinumbong kay mama ang tungkol sa nakita namin. Pero nagulat ako at sobrang nagtaka nang sabihin ni mama na baka mali lang daw kami ng nakita. Hindi raw magagawa ng papa namin na lokohin siya kahit na lasenggo pa ito. Kami pa nga ang pinagalitan niya, Papa Dudut. At pinagsabihan pa kaming wag daw kaming gumawa ng kwento kahit na may inis kami sa papa namin. Gusto ko siyang sumbatan noon at yugyugin. Baka sakaling maalog ang utak niya para maintindihan niya ang katotohanan ng sinasabi naming dalawa ni ate. Hindi ko na kasi alam kung nagbubulag-bulagan lang ba si mama o sadyang nagpapakamartir lang siya. Bago pa niya kaming talikuran ay pinagsabihan pa niya kami na huwag na raw ulit naming mababanggit ang tungkol doon, lalo na kapag nandyan si Papa. Sa inis ay padabog na naiiyak na umalis na lamang si Ate Lorraine papasok ng kwarto naming magkakapatid. Habang ako naman ay nanatiling nakatayo doon. Sinundan ng tingin si Mama na palabas na ng bahay. Gabi na nang dumating sa bahay si Papa. Panahon na yon ay tapos na kaming kumain at naghahanda na sa pagtulog. Napabangon lamang kami nang marinig namin ang pagpasok niya. Nabalot ng katahimikan ang bahay dahil hindi ito lasing na umuwi. Nagtatakang nagkatinginan kaming tatlo nang makitang tuwid ang pagkakatayo niya. Hindi rin namin nakitang galit ito nang mapatingin sa amin. Natakot ako ng sandaling yon sa ipinakita niyang pagbabago. Hindi nagtagal, maya-maya ay tinawag siya ni Leia at inabot ang isang supot na may lamang lechong manok. Lalo rin kaming nagtaka at nagulat nang tanungin niya kami kung kumain na raw ba kami. Nang sagutin namin kumain na kami, sabi lang niya ay matulog na kami. Pero bago kami makabalik sa kwarto ay tinawag niya si ate at pinalapit sa kanya. Maging ako ay sinenyasan na lumapit. Alanganin man pero wala kaming nagawa kundi ang sumunod. Nakita namin ang pagngiti niya bago hinawakan ang ulo naming magkapatid. Bagyang hinahaplos-haplos pa ang buhok namin na para kaming asong alaga niya. Hindi rin nagtagal ang tingin niya sa amin dahil lumibot yon sa buong bahay na parang may hinahanap. "Nasaan ka, Lisa?" Tawag niya kay mama sa maayos at hindi pasigaw na boses. Maya-maya pa ay dali-dali namang lumabas sa kwarto si mama. Pansin ko ang takot niya dahil kitang-kita ko ang panginginig na naman ng mga kamay niya na pilit niyang pinapakalma. Pasensya na. Nakatulugan ko kasi ang pagtutupi kaya hindi ko alam na nakauwi ka na pala. Halika na sa kusina. Maghahain na ako ng pagkain natin. Mahinang sambit ni mama at halos hindi na makatingin ng diretsyo kay papa. Sige, nagugutom na rin ako. May dala akong ulam. Pagkasabi niya agad na ibinigay ni Leia kay papa ang supot na inabot dito kanina. Napaangat ng tingin si mama mula sa pagkakayuko nang makita niyang tinaas ni papa ang kamay nito. Agad na tinakip ni mama ang mga palad niya sa mukha niya bilang panangga sa maaaring gawin na naman ni papa sa kanya. Kitang-kita namin ang gulat ni mama, maging kaming tatlo ay ganun din ang naging reaksyon nang makitang inakbayan siya ni papa at sabay silang pumunta ng kusina. Noon pa man kasi ay halos sabay silang kumakain tuwing gabi dahil yon ang palaging pinapaalala sa kanya ni papa. Minsan nga kapag lasing si papa, hindi na rin nagagawa pang makakain ni mama dahil sa pananakit nito. Nagtatanungan ang tingin naming tatlo sa nangyayaring kakaiba na yon ng sandaling yon, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay tinawag din kami ni papa. Niyaya niyang kumain din daw kami nang binili niyang lechong manok. Sumunod na lang kami sa gusto niya sa takot na uminit na naman ang ulo nito. Walang imik na naupo kaming tatlo. Kitang-kita rin namin ang takot sa bawat kilos ni mama habang pinaghahain niya si papa ng pagkain. Pero Papa Dudut,
Nang gabing yon ay parang may munting pag-asa kaming nasilayan. Pag-asa na magbabago na si Papa. Masasabi ko rin na yon ang pinakapayapang gabi sa tahanan namin noon. Dahil sa ginawa niyang yon ay parang nabura sa amin ni Ate Lorraine nang nasaksihan noong hapon ng araw din na yon. Katunayan, Papa Dudut, mula ng gabing yon, isang linggo nang naging maayos ang pakikitungo niya sa amin. Kahit papaano ay naghilom ng paunti-unti ang mga pasa at sugat sa katawan ni Mama. Akala namin ay magtutuloy-tuloy na ang mabuting pagbabagong yon, pero hindi rin pala. Dahil bumalik pa rin kami sa dating sitwasyon nang magsimula na naman si Papa sa masamang pagtrato sa amin. Malinaw na naaalala ko pa yung gabing narinig namin ang malakas na pagsisigaw ni Papa. Kahit malayo pa siya ay binabalot na kami noon ng takot at pangamba. Agad kaming sinabihan ni Mama na pumasok na sa kwarto namin at magsara ng pintuan. Ramdam na ramdam ko ang takot sa boses niya at nanginginig na mga kamay. Pero bago pa man kami tuluyang makapagsarado, isang malakas na pagkalabog ng bumukas na pinto ang nagpatigil sa aming lahat. Bumagsak pa ang picture frame na nakasabit sa dingding sa sobrang lakas ng pagbukas. Kasunod noon ay ang pagpasok ni Papa ng pasuray-suray at nagsimula ng magsisigaw at nagmumura na alam naming sa amin na naman siya galit. Para makaiwas ay maingat na naming sinarado ang pinto ng kwarto bago pa niya kami makita. Doon na namin narinig ang boses ni Mama na pilit na pinapakalma si Papa. "Mando, bakit ka na naman nag-inom?" Ang sumunod na narinig na namin ay ang pagbalibag niya sa isang silya at pagsigaw ni Papa kay Mama na may kasamang masasakit na salita at paratang na may kalaguyo daw si Mama. Yan daw ang sabi sa kanya ng barkada niya sa inuman kanina. Nakita raw si Mama na may kausap na lalaki sa may palengke. Lagi na lang niyang inaakusahan si Mama palibasa ay gawain niya. Alam naming lahat sa loob ng bahay maging ang mga kapitbahay na tapat si Mama kay Papa. Sinubukang magpaliwanag ni Mama pero isang malakas na sampal ang narinig namin dahilan para gustuhin kong buksan yung pintuan at labasin sila. Pero pinigilan ako ni Ate Lorraine. Sabi niya ay mas lalong hindi raw matatapos ang away ng dalawa kapag nakita ni Papa na makikialam kami sa kanila. Matapos niya akong makumbinse ay tanging nagawa ko na lamang ay tahimik na nagdasal na sana'y matapos na ang gabing yon at maging safe si Mama. Matagal-tagal din ang sagutan na nangyayari sa labas noon, Papa Dudut. Noong ko lang din narinig na tumaas ang boses ni Mama na ipinagtatanggol niya ang sarili laban sa mga paratang na bunga lamang ng kalasingan at maling impormasyon. Narinig ko rin ang pag-iyak niya kasabay ang sunod-sunod na malalakas na kalabog at pagsisigaw ni Mama na may halong pagmamakaawa. "Bitawan mo yan, Mando. Parang awa mo na. Wala akong ginagawang masama. Nagsasabi ako ng totoo." Sa takot na boses na yon ni Mama ang nagtulak sa akin para lumabas ng kwarto. Doon ko na nga tuluyang nakita si Papa na may hawak na itak at akmang tatagain na si Mama na sa kasalukuyan ay nakasalampak sa sahig. Dumudugo na ang labi at gulo-gulo na ang buhok na halatang sinabunutan ng matindi. Hindi ko na malaya na nagsunura na rin pala sa paglabas sina Ate Lorraine at Leia na nasandak din sa nakitang sitwasyon. Natigilan din si Papa at napalingon sa aming tatlo nang maramdaman na nandun kami. Dahil doon ay nakakuha ng pagkakataon si Mama para itulak ito ng malakas. Nang mawala ng balanse at mapaupo si Papa sa sahig ay agad kaming hinila ni Mama palabas ng bahay kasabay ng pagsigaw niyang tumakbo na kami. Sa pagkataranta ay nagkanya-kanya kaming takbo noon. Ang tanging nasa isip namin ay kailangan naming makatakas kay Papa. Nawala na sa katinuan. Dinig na dinig namin ang malakas na sigaw ni Papa. Galit na galit yon, alam namin na kapag naabutan niya kami ay walang alinlangan niya kaming papatayin. Patuloy kami sa pagtakbo habang sumisigaw si Mama ng tulong
papatayin niya kami, tulong maawa kayo. Kahit natatakot ay nagawa ko pa noon na lumingon sa likuran. Kitang-kita ko na mabilis na tumatakbo rin si Papa habang hawak ang itak. Patuloy lang siya sa paghabol. Kaunti na lang ang layo niya sa amin ng oras na yon. Ilang saglit pa, Papa Dudut, ay biglang sunod-sunod na bumukas sa mga ilaw sa bawat kabahayan na nadadaanan namin. Mukhang narinig nila ang pagsigaw ni Mama at ni Ate Lorraine. May nakita akong sumilip sa bintana ng ilang kabahayan at may ilan ding nagbukas ng pinto. Pero walang nangahas na magpapasok sa amin nang makita nilang may hawak na itak ang humahabol sa amin, Papa Dudut. Habang tumatakbo ay naisip kong baka yun na ang katapusan namin, pero nilakasan ko lang ang loob ko dahil hindi yun ang oras para panghinaan ng loob. Sinabi ko sa kanilang bilisan nilang takbo at wag na wag lilingon dahil baka maabutan kami ni Papa kapag nadapa ang isa sa amin. At bago pa namin narating ang krusadahan, Papa Dudut, hinila ng isang lalaki ang kamay ko. Napasigaw ako dahilan para mapahinto sila Mama sa pagtakbo at napatingin sa akin. Agad namang kaming pinakalma ng lalaki at sinabi niyang kakampi raw namin siya. Minadali rin niya kaming pinapasok sa bahay niya. At ilang minuto lang mula nang makapasok kami para magtago ay nakita namin si Papa na tumatakbong hawak-hawak pa rin ang itak. Nakahinga kami ng maluwag nang malampasan na niya ang bahay ng kinakaroonan namin. Sabi ng lalaki ay doon na lang daw muna kami magpalipas ng gabi. Dagdag pa niya na siya lang naman at ang asawa niya ang nakatira doon. Doon lang din namin napagtanto na nasa likuran namin ang asawa niyang nagising yata dahil din sa amin. Kita namin ang pagtataka sa mukha nito pero parang naintindihan naman agad nito ang sitwasyon. Ito na rin ang kumuha ng banig at mga unan para sa amin. Agad na nagpasalamat si Mama sa mag-asawa bago niya kami yakaping tatlo. Sabi rin nila, nasasamahan daw nila kaming humingi ng tulong sa pulis kapag nag-umaga na. Sa pagkakataong yon ay doon ko napagtanto na hindi pala lahat ng kapitbahay namin ay takot na tumulong. Mayroon pa rin palang mga mabubuting puso na handang tumulong sa oras ng panganib. Kinabukasan nga ay sinamahan nila kaming humingi ng tulong sa barangay. Nagbigay naman ng Barangay Protection Order ang opisyal na nakatalaga sa Committee on Women and Family para makakuha kami ng agarang proteksyon habang iniisip kung ano ang mga susunod na hakbang. Sinamahan din nila si Mama na magpa-blotter sa police station. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na rin namin nakikita si Papa sa lugar namin. Mukhang tumakas na. Habang patuloy, sa paghahanap ang mga pulis kay Papa ay sinikap naming maging maayos matapos ang insidenteng yon, Papa Dudut. Nakahinga rin kami ng maluwag na magkakapatid dahil wala nang dahilan ng takot naming lahat. Nakakatulog kami ng mas maayos, nakakakain na ng walang takot. At hindi na kami laging aligaga sa pag-iisip kung anong mangyayari kay Mama sa tuwing binubugbog ni Papa. Hindi kami huminto sa pag-aaral dahil naghanap agad ng mapapasukang trabaho si Mama noon para may pangtustos sa mga pangangailangan namin. Sa tulong ng Barangay Protection Order ay nagkaroon kami ng kapayapaan kahit sa loob lamang ng 15 araw. At dahil sa gabay ng Barangay Vauci Desk Officer ay nag-decide si Mama na maghain ng petisyon para sa Temporary Protection Order or TPO sa korte. Humingi siya ng legal na tulong mula sa DSWD at naganda ng mga ebidensya gaya ng blotter entry, ang BPO at ang mga testimonya namin ng kapatid ko. May mga nakarating sa aming balita noon tungkol kay Papa. Sabi ng ilan ay kinupkup daw ito ng isang babae. At sa isip ko noon ay siguradong yon ang kabit niyang kasama niya noong makita namin siya. May nagsabi rin sa ate ko na mas lumala raw ang pagiging lasenggo ni Papa at nakikita na lang daw ito na kung saan natutulog kapag dinapuan ng antok sa sobrang tama ng alak. May nakapagsabi rin na nakikita nilang napapasabak palagi ito sa gulo. Pero kahit na anumang balita patungkol sa kanya noon, Papa Dudut, nawala na kami ng pakialam sa kanya. Minsan ay may bahagi sa amin na naaawa kami. Pero sa tuwing naaalala namin ang mga ginagawa niya sa amin noon, lalo na kay Mama ay nangingibabaw pa rin ang kagustuhan naming hindi na siya makita pa ulit at tuluyan ng mawala
sa buhay namin. Malinaw pa sa alaala ko noon. Kasalukuyang kaming nanonood ng TV nang may marinig kaming mabibilis na katok mula sa pinto. Matapos makilala ni Mama na si Tita Connie yung nasa labas ay agad niyang pinagbuksan ito ng pintuan. Pagpasok pa lang ay umiiyak na ang pinsan ni Papa. Agad na sinabi kay Mama na nadisgrasya daw si Papa. Ang balita ay kagabi pa nangyari ang aksidente. Umuwing lasing na naman daw si Papa tapos ay nakatulog sa kalsada. Nagulungan daw ito. Hindi daw ito agad nakita ng bus driver kaya halos madurog daw ang ulo nito. Sa mga oras na yon, Papa Dudut, ay parang tumigil ang mundo namin. Nabalot ng katahimikan ng sala. Tanging ang iyak ni Tita at ang malakas na tunog ng TV ang naririnig. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Papa ay hindi namin inaasahan na ganito ang katapusan ang papatay sa kanya. Kahit galit na galit kami sa kanya, ni minsan ay hindi namin hiniling ang kamatayan niya. Ilang sandali pa ay nataranta kaming magkakapatid na lapitan si Mama at alalayan nang makitang parang babagsak na ito sa pagkakatayo. Pinaupo namin siya ng maayos. Kita namin ang pagkagulat niya sa balitang yon. Pero hindi namin siya nakitang umiyak katulad dati. Siguro ay naubos na ang mga luha niya para kay Papa na matagal niyang iniiyakan. Sa awa naman ay mabilis ko siyang niyakap habang si Ate Lorraine naman ay inalalayan si Tita na iyak pa rin ng iyak. Kumuha naman agad ng 2 basong tubig si Leia para sa kanila. Sa mga sumunod na araw ay nasikaso namin ang labi ni Papa. Walang gaanong tao na bumisita sa burol maliban sa pamilya namin. Iilang kamag-anak at mga malalapit na kaibigan naming magkakapatid. Sa pagkawala ni Papa ay nawala na rin ang tuluyan ng takot at pangamba sa amin. Papa Dudut, matapos niyang mailibing ay nagpasya kaming umalis sa lugar na kinalakhan namin. Dahil pareho kaming magkokolehiyo ni Ate Lorraine ay tumira kami lahat noon sa Maynila para doon na kaming magkakapatid na mag-aral habang si Mama naman ay patuloy sa pagtatrabaho bilang kasambahay sa bahay ng isang politiko. Nakapagtapos kaming lahat dahil sa kasipagan ni Mama at sa determinasyon din naming tatlo na kamtin ang mga pangarap namin sa buhay. Katunayan, Papa Dudut ay isa na akong pulis ngayon at kasalukuyang nagtatrabaho sa Cavite. Hindi madali ang proseso ng paglimot, pero alam kong balang araw ay tuluyan din naming makakalimutan ang lahat ng mga nangyari sa piling ni Papa noon. Hanggang dito na lamang ang may babahagi kong kwento sa buhay ko, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Alice. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, Alice. Ang kwento ng pamilya mo ay sumasalamin sa mga tunay na naranasan at nararanasan ng mga battered woman at ang trauma na dala nito sa kanilang mga anak. Naging buhay na patunay kayo ng pamilya mo na nasa mga sandali ng karahasan. Ang pag-alis sa sitwasyon ay hindi tanda ng pagiging duwag, kundi pagiging matalino at matapang. Pinakita ninyo na may pag-asa para sa mga katulad ninyong ganyan din ang pinagdadaanan. Kahit na masakit ang karanasan ninyo, ay isang paalala na hindi dapat maging biktima habang buhay dahil may karapatan ang bawat tao na mamuhay ng ligtas, payapa at walang takot. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Stories.